Happy Thursday po mga kapatid, isang mapagpalang umaga, isang napakagandang umaga na naman po ang ating nasilayan ngayon. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na tumututok at nanonood, nakikinig ng TSCCFI Morning Tilaok. Ako nga po pala si Rondi Maano at ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay magmumula po sa Book of Malachi, chapter 4, verse 5. Ito po ay the Message version, chapter 4, verse 5 to 6. Sabi po dito, but also look ahead. Pero kung sa ibang version po, makikita natin is pay attention. And I'm sending Elijah the prophet to clear the way for the big day of God, the decisive judgment day. He will convince parents to look after their children and children to look up to their parents. If they refuse, I'll come and put the land under curse. Yan po yung nakasaad sa Malakay chapter 4 verses 5 to 6. Tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, lubos po ang aming pasasalamat sa iyo sa umagang ito na kami ay pinagkalooban mo muli ng karagdagang buhay, buhay na dapat naming magamit sa pagtupad ng aming mga purpose, sa paggawa ng tama, ng mabuti para sa ikalalago po ng iyong gawain at ikalalaganap ng iyong mga salita. Teach us, O Lord, na mula sa aming mga bibig, maging pagpapala po kami sa lahat ng mga makikinig, sa lahat ng mga maaabot pa ng iyong salita. At tulungan mo rin po kami na maging mas lalong dependable sa iyo, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, at tulungan mo rin po kami na patuloy na magpasalamat sa bawat umaga na ipinagkakaloob mo po sa amin. Anumang hamon ng buhay ang aming kinakaharap, sabi mo po sa iyong mga salita, in everything give thanks. So we should be glad, we should be always grateful sa bawat umaga na pinagkakalooban mo kami, Panginoon, ng panibagong buhay. Pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na maitama, makagawa ng tama para pa rin po sa iyong pangalan. Salamat po sa lahat ng ito. Samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita at ang mensahe na ito ay magbigay ng encouragement, magdulot ng pagbubukas ng kaisipan ng puso ng lahat ng mga makikinig. Salamat po in Jesus' name. Amen. So ito po ay pinamagatan kong attention, attention. For sure, lahat po tayo ay nakarinig na ng mga ganyang salita. When someone is shouting, attention, attention, ano ba yung gusto ng taong ito? Tayo naman, ang gagawin natin is, ibibigay natin yung focus natin sa nagsasalita or sa pinanggalingan ng mga salitang ito na attention, attention. Ibig sabihin, kailangan mong makinig ng maigi sa kanyang mga sasabihin. Dito naman po sa ating scripture na binasa, makikita po natin that God is calling the attention of the Jews. Pero kahit na po dun sa kabi-kabilang disobedience nitong mga Hudyo sa kanilang mga ginagawa, God is still merciful. In our generation today po, kahit na makasalanan tayo, yung awa at habag ng ating Panginoon Diyos nananatili po siya. Pero wag nating kalilimutan na sa isang pitik lamang ng ating Panginoon, maari po tayong bawian ng buhay. But He is the God of second chances. Katulad po ng nakasaad dito sa scripture that Prophet Elijah will be the one to clear the way for the big day of God. Ano yung big day na yun? Yung judgment day. And he will be the one to convince parents to look after their children. And vice versa po. At kung hindi pa din sila susunod, ano po, yung sinabi dito sa bandang huli, He'll come and put the land under curse. So sa present po na kinalalagyan natin ngayon, or ikaw sa kinalalagyan mo kapatid, God is also sending someone to convince you to look after your family. And maybe unaware ka kung sino ba itong someone na ito na tinutukoy, but the thing is God knows what you need. So if you happen to know Jesus, nakakilala ka na sa ating Panginoon, nararamdaman mo or naramdaman mo siya, na-experience mo yung kaniyang goodness, how about naman kaya your family? Unang-una, yung pamilya mo, kasunod yung mga kaibigan mo, katrabaho mo, kaklase mo, how about kaya sila?
Na-experience na din ba nila si Jesus Christ? So if yes, good. Kasi you're on the right track. At yung tinutukoy ko dito na someone, ikaw yon. Pero kung hindi pa, kapatid, you are being selfish. At kung patuloy kang magre-refuse, tandaan mo, ikaw din yung maaring maging dahilan ng tuluyang pagkasira ng iyong pamilya or ng relationship mo with your friends, with your colleagues. So if you are listening right now at nagtataka ka, ano ba yung sinasabi ko? And maybe you barely know Jesus. Maaring kilala mo lang si Jesus Christ sa kanyang pangalan or maaring kilala mo lang si Jesus Christ as your creator. Tandaan po natin na yung sinasabi sa scripture na He will send Elijah. Sa ngayon po, magpapadala rin sa iyo ang ating Panginoon. At sa umagang ito, maybe I am that someone na kukumbinse sa iyo to have a better relationship with your, unang-una with God, pangalawa with your family, with your parents, habang may panahon pa at habang hindi pa dumarating yung Judgment Day. So Jesus warned that taking up the cross, ito po nanggaling na sa ating Panginoon Diyos, and following Him could lead to divisions among families. Dahil marahil sa loob ng isang pamilya, ikaw pa lang yung nakakakilala sa ating Panginoon, ikaw pa lang yung follower ni Jesus Christ, at marahil lang iba ay hindi pa. Mababasa po natin yan sa book of Matthew chapter 10 verse 21. Sabi po doon, a brother will betray his brother to death, a father will betray his own child, and children will rebel against their parents and cause them to be killed. And all nations will hate you because you are my followers. But everyone who endures to the end will be saved. So we don't want that to happen to our families. Betraying one another or yung pagre-rebelde ng mga anak sa kanilang mga magulang, hindi po natin yan nais mangyari or gustong mangyari sa mga pamilya natin or sa bawat pamilya na meron dito sa mundong ito. And this verse po, yung scripture natin for today, sinasabi po dito that at Jesus' second coming, there will be a reversal or magkakaroon ng pagbabago patungkol sa hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. And they will be reconciled to each other through someone. At yun ay sa pamamagitan ni Prophet Elijah noong panahon na yon. But today, that someone is you. Kagaya ng sinabi ko kanina, that someone is you. You have an important role at may mahalagang kang gagampanan sa loob ng iyong pamilya. Ikaw yung Prophet Elijah ng pamilya mo. Ikaw yung magiging dahilan para magkaroon ng unity, magkaroon ng kaayusan sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, upang hindi ito tuluyang masira. So why do you think na itong scripture po na ito is paying attention to parents and children? In short, sa isang pamilya. Bakit po kaya sa tingin nyo? Because family is the smallest unit of society. Ibig sabihin po, without individual families, walang society na matatawag, walang lipunan na matatawag. So the greater the number of families in the community, the larger the society po. Diba? So imagine kung lahat ng pamilya, ang bawat maliliit na pamilya ay connected sa ating Panginoon, connected kay Lord, living for Jesus. Can you imagine kung gaano magkakaroon ng kaayusan sa mundong kinalalagyan natin? So tandaan natin that families are central to God's plan for His children. They are the fundamental building block of strong society. Kaya kung may hindi po pagkakaunawaan sa tahanan mo, sa inyong tahanan, God is telling you today that you are the Elijah of your home. Lalo na kung ikaw ay isang ama or ikaw ay isang ina. Mga magulang na alam natin na mayroong authority sa loob ng tahanan. Gusto ko pong ibahagi sa inyo itong statistics na aking na-research. Children who follow their parents po in faith are very interesting and revealing po dito sa aking sasabihin. One study showed po that
When a mother or ang isang nanay ay believer, mag-isa lamang po siya, believer ng ating Panginoon, active believer, yung percentage po or the likelihood that the children will also become active believers ay less than 20% or 2 out of 10 kapag yung nanay lamang yung active believer. But when both parents, yung nanay at yung tatay po ay active believers, the likelihood na yung kanilang mga anak ay maging active believers din ay umangat po sa 75% or 3 out of 4. Napakalaking percentage kapag tayong mga magulang. Ikaw yung magsisilbing Elijah. Ikaw yung magkukonvince sa pamilya mo to follow Jesus. Napakalaking bahagi po na yung mundong ginagalawan natin ay talagang magiging tagasunod ng ating Panginoon Diyos. So parents, convince your children to look after them. Look after your children. Kumbaga, inirigalo ng Panginoon Diyos sa inyong mag-asawa ang inyong mga anak. So look after them. And children, look up to your parents. Turn your hearts to them. Ano man yung hindi pagkakaunawaan, nandyan ang ating Panginoon Diyos sa tutulong sa atin. At alam niyo po ba, isa pa po, sabi po dito, fathers have great potential for good or evil in their children. Ang isang ama naman ay may malaking bahagi po bilang kayo ay ama ng tahanan. So maraming studies daw po ang nagko-confirm that in 15 nations studied, the absence of a father is strong. Mas malaking factor po siya kumpara sa kahirapan para mag-commit ng criminal or ng criminal acts yung mga minors or yung mga kabataan. So see yung absence ng tatay. Kaya napaka-importante po na present ang tatay, present ang nanay habang lumalaki ang mga anak. Buo yung isang pamilya na nagsiserve sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po kung mapapansin nyo, talagang naka-indicate po dito sa scriptural verse natin for today, yung parents, yung nanay at yung tatay. Sabi dito, bago yung judgment day, ipapadala ng Panginoon Diyos si Elijah and he will convince parents. So again po, sa generation na meron tayo ngayon, parents, tayo na po yung nagsisilbing Elijah ng ating tahanan. And mga anak, kung kayo pa lamang yung nakakakilala sa ating Panginoon Diyos, kayo rin yung nagsisilbing Elijah ng iyong tahanan. Kaya ikaw yung unang tinawag ng ating Panginoon Diyos. Ikaw din yung unang ipinadala sa pamilya mo to fix or ikaw yung unang mag-aayos. Ikaw yung magiging instrumento na magkaroon ng kaayusan. So, God is doing you a favor. He's calling your attention. Kaya, kapatid, mag-focus ka. Nanay, tatay, mga anak, mag-focus tayo. Just obey Jesus. Just obey kung ano yung commandments or ipinag-uutos ng ating Panginoon Diyos. Kapag kinuha niya yung attention mo, ibig sabihin, mahalaga ka sa Kanya. So sama-sama po tayong manalangin ngayon. Prayers to direct our hearts toward the genuine concern for those who need God's love. And lift us out of selfishness so that we might find fulfillment to do God's will. So let us pray po. Father Lord, muli na naman po kaming ginising ng iyong mga salita sa umagang ito. It made us realize kung ano yung role namin sa mundong ginagalawan namin. The very reason kung bakit mo kami inilagay sa loob ng aming mga pamilya, kung bakit mo kami unang tinawag. Kung sakali man na may mga pamilya na hindi pa united, hindi pa nagkakaisa sa pagsiserve sa'yo, there's a reason behind doon sa una mong pagkatawag sa mga taong pinili mo. And that is to become Elijah sa bawat tahanan namin. To convince our parents, to convince our siblings, to convince yung mga anak namin na wala na po kaming ibang magandang magagawa sa mundong ito, kundi ang sumunod sa iyo, kundi ang magtiwala sa iyo, kundi ilagak ang aming pananampalataya sa iyo. I know na bawat pamilya may pagkakataon pa na magkaroon ng kaayusan ng pagbabago. Pero kung wala ka, hindi ikaw ang sentro ng bawat pamilya na ito. Patuloy at patuloy itong masisira. Convince our hearts, Panginoon. Develop our hearts na magkaroon kami ng compassion. Hindi lang din sa loob ng aming pamilya, maging sa mga nakakasama namin sa araw-araw.
Kasi Lord, hindi po kami makakaramdam ng totoong joy kung hindi rin naman totoo yung concern namin sa mga taong nasa paligid namin. So direct our hearts patungo sa mga tao rin na gustong makakilala sa'yo, gustong maramdaman yung pag-ibig mo, i-develop mong maigi yung puso namin na sa bawat araw na dadaan po sa buhay namin, nandoon yung genuine concern namin sa mga taong ito, sa mga taong hinugasan mo ng iyong banal na dugo, mga taong mahalaga sa iyo, mga taong importante sa iyo. Kaya Lord, sa mga oras na ito, sa araw na ito, nawa itong mensahe mo ang mag-drive sa amin na gawin yung ipinag-uutos mo, gawin ito pa rin yung purpose na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Muli po, ang aming pasasalamat, and let thy kingdom come, let thy will be done sa bawat pamilya, sa bawat mga magulang at sa bawat mga anak. Salamat po, Panginoon, in Jesus' mighty name. Amen and amen. So muli po, kapatid, ikaw ang Elijah ng iyong tahanan. So gawin natin yung role natin, ipinadala ka ng Panginoon sa kung nasaan ka man, kung saan ka itinanim, unang-una sa iyong pamilya. Ikaw yung magsisilbing dahilan sa pagkakaayos kung meron mang gusot sa inyong pamilya. So salamat pong muli sa lahat ng tumutok, nanood at nakinig ng TSCCFI Morning Tilaok. God bless you all po.